Ito na po ang ating inaasahan. Attorney Macalintal sumugod na po sa Korte Suprema para ipetisyon ang panukalang batas na term setting bill. Hello mga kapobre, welcome back again sa ating munting channel, Pobreng Mapalad Vlog. Salamat ulit sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta po. Thank you. So ngayong hapon, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course, panibagong vlog na naman tayo mga kapobre. So ngayon ay araw ng Biyernes, sa 15 na po ng Agosto. At tulad ng ating inasahan mga kapobre, barangay at SK election postponement, panigurado may magpetisyon yan. So ito na ang ating inaabangan. At Attorney Macalintal pumunta na po ng Korte Suprema para questionin ang panukalang batas na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos, ang term setting bill. So panoorin natin to mga kapobre, ganap kanina sa pagpunta ni Attorney Macalintal sa Supreme Court. Here we go. Setting the term of office of the barangay official is not a valid ground to postpone the election, sapagkat wala namang sinasabi doon na sa desisyon ng ating Korte Suprema na pag ikaw ay nag-set ng term of office, pwede kang mag-postpone ng halalan. At saka itong ginawang batas na ito is very deceptive. It's full of deception, panlilin lang sa ating taong bayan. Mapapansin ninyo na pag kayo lahat ay nasa media, ang tanong lagi ninyo paano nag-gano'n na pinirmahan na ng Pangulo yung batas na nagpapaliban ng halalan? Mga headlines na nagsasabing the President signed the bill postponing the barangay election. The President signed the bill to postpone the scheduled barangay election. Lahat, it speaks of postponement. Pero pag binasa ninyo ang batas nito, wala kang makikitang kahit isang salita about postponement. Hindi nilagay ng ating mga mambabatas ang salitang postponement. Ito ay isang panlilinlang, inililihis tayo sa katotohanan sapagkat kapag inilagay nga naman nila yung salitang postponement sa batas, ay para bang iminumulat nila ang mata ng Supreme Court sa kanilang desisyon na bawal mag-postpone ng halalan ng walang dahilan. O, diba? Attorney Macalintal ang tagapagtanggol ng gustong may eleksyon. So may punto din. In fairness, si Attorney Macalintal ay punto por punto din yung kanyang mga nakasaad sa kanyang petisyon. So ito na naman, hintayin na naman natin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. So walang itulak kabigin po, mayroon po siyang matibay at magandang mga idea kung bakit ituloy ang barangay at SK election sa December 1, 2025. So pag na-declare to na unconstitutional mga kapobre, ay 2 beses na po bukya ang panukalang batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos noong 2022 postponement, at ngayon kung sakaling ito ay manaig at i-declare na unconstitutional. So antabayan na naman natin to mga kapobre. Kung siguro hindi yan magtagal, mag-desisyon kagad ang Korte Suprema niyan kasi gahol na sa oras. Kaya ito na ang ating abangan kung ano ang magiging desisyon. So yun po ang ating quick update ngayong hapon mga kapobre. So hindi tayo nakapag-upload kanina kasi nga hinintay natin to na pupunta si Attorney Macalintal sa Supreme Court.
panigurado hihingi yan ng Temporary Restraining Order o TRO. So hanggang dito na lang mga kapobre, hanggang sa muli. Bukas na naman po tayo ang ating mga update. Antabayan nyo mga kapobre. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Bye bye and God bless.